Hi guys! So today is March 6, 2026 and we're here na sa Commonwealth sa QC. Tapos papunta kami sa isang engagement doon sa Banaba National High School San Mateo. Woohoo! And of course with me is my fiance. Wow! Say hi! Hello guys. So, karon mag ano lang kami, podcast kami. It's 8:46 in the morning and may kikitain kami na handmade sa SM San Mateo ng 9:30. So, maaga naman ng ETA namin, 9:03 kami makakarating. Tapos, wala lang, napag-usapan lang namin na, sabi ko sa kanya, mag-vlog kami. So, sige. Wait lang. Hindi ko alam kung meron na tayong content about anong work natin and ano ba yung mga ginagawa natin sa work, ganun. So, by the way, if you're new to my channel, so we're both missionaries, Catholic lay missionaries. So, we go to different places to give sessions, retreats, recollections sa parishes, sa schools, and other institutions. At under kami ng Live Christ, Share Christ mission. So, ayan. Say hi. Hello everyone, my name is Philip. Driving siya, guys. So, hindi siya masyado makatingin sa camera. So, how many years ka ng full-time missionary? This year, mag-11 years na. Grabe, ang tagal. Ako, magsi 6 years. So, nauna siya ng 5 years sa akin. So, 5 years din ako sa school. So, siguro na pagpasok ko sa school, pagpasok na rin ng full-time. So, ayun. Siguro yung mga, siguro, give one lang na most memorable na mission trip. Ano, funny ba o serious? Ano ba? Memorable. Anything na. First na pumasok sa utak mo. Ako yung first international mission ko sa Indonesia. 2019 na tayo. Ngayon yung first time ko na parang umiyak sa mission. Wah? Legit? Paano iyak? Parang naluwa. Hindi naman iyak, pero parang naluwa. Yung pagdating namin ng airport. Hindi naman nagulgol. Parang naiyak lang na parang grabe na sa Indonesia ako. First time ko yun na lumabas ng bansa eh. I was mixed emotions na. Parang kinakabahan, natutuwa, excited. So, ganun pala yung feel kapag sabay-sabay nararamdaman mo, parang nakakaiyak. Pero isa din yun sa hindi ko rin makakalimutan dahil iba din yung culture nila doon eh. Kasi parang sobrang galang nila. Magalang na may mga tayo, mga Pinoy, pero sobrang nirespeto nila yung kultura nila doon. Ayun. Yung culture of respecting other people, ganun. Okay. Ako ba? Siguro as full time, siguro nung kakapasok ko lang na mag full time missionary, pandemic kasi ako. So 2020 ako nag full time. And then wait na nga ako. So 2020 ako nag full time. Tapos 2021 assign kasi ako sa Visayas. So, nagpunta kami ng Visayas. Nagpaturok na kami ng ang tawag mo doon, babe, yung vaccine. And then, oh, bless you. Tapos, napakahigpit ng paglabas ng Luzon. Sorry. So, kasi, nagpunta pa ako munisipyo, tandang-tanda ko yun, na meron pa akong COE, Certificate of Employment na galing sa office, and then
certificate kung saan ako galing nakatira, bakit ako lalabas ng Luzon, ba't ako lilipad, papuntang Visayas. Tapos kada ano nun, kailangan ko maglabas ng vaccine card, yung ID. Basta ang daming proseso. Tapos dahil nga first time ko as missionary, mag-isa ko nun mag-isa ko sa Visayas, kasabay ko si Day naman sa Mindanao. So, wala lang, masaya lang kasi bago lahat. At the same time, kailangan maging mindful ka din sa mga ginagawa mo kasi nga, pandemic, tapos ang dami documents. So, yun. Masaya ako dun, nung time na yun. Kasi parang adventure for me. Doon ang daming restrictions, pero masaya. Ayun. Ano ba? Ano naman, favorite na, hindi naman favorite, like, memorable na event, kung saan ka ewan ko, program, ikaw sa GenServe Logistics, ganun. Ano yung memorable sa'yo? Na event. Ano ba? Hirap ako. Dami kasing events eh. Akin na lang. Sige ka muna. Ako muna. Sa akin yung first time ko mag-direct sa Unstoppable WYC. Kasi yun nga, first time, ang daming tinuro sa akin noon ng event na yun. Kasi yun nga, nasa Visayas ako. Tapos parang ilang weeks na lang nung makauwi ako ng Maynila to prepare for the WIC. So lahat ng mga time, yung preparation, conceptualization, etc. Nasa Visayas ako, kasabay nun yung mission, tsaka yun nga, yung pag-prepare sa event. Ang galing ni Lord kasi hindi pa ako marunong mag-decide. Kasi as a director, kailangan kang creative yung mind or mag-research ka talaga. Pangalawa, kailangan mo mag-desisyon. So, hindi pwede yung undecisive ka. Tapos, yung decision mo, syempre, bago ka mag-desisyon, magdadasal ka muna. Tapos, yun, na-realize ko doon na, kailangan ko mag-desisyon. Meron kasi akong pagka people pleaser na tendency. Dati yun. Di ko rin sure kung dati lang yun. Pero ang nangyayari, kunwari, meron akong idea, tapos ibabato ko sa team. Tapos may ibang idea yung team. Tapos, oo nga, mas maganda yun, no? Sige, yun na lang. Or, tapos the next week, meron na namang research, magre-research ako, check ko kung ano yung possible na isingit na creative doon sa certain segment ng program. Tapos, hindi ko mapapanindigan. Tapos may time pa doon na nasabihan ako na kailangan maging sure ka. Hindi pwedeng basta-basta na sinasabi mo lang. Kasi hindi ako marunong sa types ng dances So, di ko sure if interpretative ba siya or yung isang type ng dance. Sabi sa akin, kailangan sure ka kasi kailangan mo i-own yung task mo, yung role mo. So, doon nag-stick sa akin na, oo nga, kailangan, sure ako sa ginagawa ko, hindi lang siya basta-basta. Kaya, siya sa akin memorable. Kasi doon ako, maraming tinuro sa akin yung preps noon hanggang sa D-Day. Tapos, yun pa yung last day ko. Yung last day ng WYC na yun, last day ko din na mag-serve as full-time worker ng MFC Youth. Ibig sabihin, parang natuldukan yung youth days ko kasi nalipat na ako after that sa Live Pure Movement. So, mixed emotions din ako noon kasi for the longest time na from member ka to nagsiserve ka sa area mo sa Laguna. Tapos hanggang sa naging area servant ako, mission volunteer, tas full-time worker. Youth talaga ako assigned. So, tas biglang natapos after the event, natapos din yung stint ko sa youth. Ay, grabe talaga. Para akong nangangapa sa dilim after nung event na yun kasi di ko sure, Lord, bakit, anong plano mo sa akin, etc. Ganun. Ikaw? Ako naisip ko kanina yung LPCon Okay. Yung first LPCon ko na bilang Full time.
full time. Ano yun eh? Memorable siya kasi nasa Palawan ako tapos ako yung logistics. Tapos hindi ko nagampanan yung pagiging logistics ko. Ito pinalitan ako. Aray! Naging ano na lang ako, assistant nung isang full time. Pero wala na, hindi na siya full time. Okay. Memorable yun kasi pinagalitan ako nun eh. Kaka full time ko lang. Pero isip-isip ko kasi, bakit kasi binigay sa akin yung logistics? Kumbaga kaka full time ko lang. Pero siyempre, nagkatiwala sila. Pero yun, pinagalit. Memorable yun kasi pinagalitan ako. Tapos, ano na-realize mo dun sa pagkapagalit sa'yo? Yung una, dami kong tanong. Kasi, bakit kasi ako yung pinili? Nasa Palawan ako. Kaya yung aral sa akin dun, parang next time, sige, kagalingan ko. Ganun. Tapos ang nag-gano sa akin dun, si Kuya J yung nag-assist. Si Kuya J yung nag-gano sa Kuya J. Yung parang, okay lang yan, Liv. Next time, bawi ka na lang. Ganun talaga kasi inaasahan ka, ganun, everything. Babe, yung salamin. Sorry. Nag-vlog kasi kami, harang yung phone ko sa side mirror niya. Anyway, so, ang ganda ng mga gano'n na moments, no? Yung learning experience talaga siya. Hindi lang siya yung parang na correct ka, na call yung attention mo kasi may ganito kang ginawa or may hindi ka ginawa na dapat mong ginawa. Yes, nakakahiya siya, humiliating, lalo kapag team meeting, tas gano'n yung sasabihin sa'yo. Pero doon mo malalaman na this is not your identity na ma-call out na lagi kang mali lang. Pero, siya, yung building up kung ano ka. Kasi ang maganda naman sa events natin sa community, marami tayong natututunan. Hindi lang skills-wise, pero yung sa buhay natin, paano ba tayo didiskarte, paano ba tayo mag-correct ng mga mali natin, paano ba tayo, yung mga virtues na gustong turo sa atin ni Lord, paano ba natin yung ma-exercise, not only para sa work natin, missionary work or events or like kung ano pang related sa mission, but sa sarili mo. Kunwari ako noon, yun nga, tinuro sa akin maging decisive, hindi pwedeng people-pleasing lang ikaw lagi. Of course, you have to consider whatever others are saying. Pero syempre, sa'yo din, on your end, ano ba yung dapat mong gawin dun sa mga sinasabi sa'yo? Or dapat ka bang maniwala, magtiwala din sa sarili mo? Ganyan. Of course, kailangan kasi pinagkatiwala nga ni Lord sa'yo yung mga bagay-bagay. So, you have to pray dun sa mga decisions na ginagawa mo. Tapos ikaw naman, ano yung na-realize mo dun? Once na sinabihan ka na ito yung assignment mo, parang kailangan mo din gampanan ng maayos eh. Kasi hindi ka naman doon nalagay para sa wala lang. Kasi, yung logistics. Kagandahan din ng event nun eh, kapag hindi ko rin nagampanan ng maayos. Kahit anong ng program. Pero wala ka namang bitaw. Wala rin. So ako, ang realization ko doon, parang merong task na binigay sa'yo si Lord. Gampanan mo talaga ng maayos. Parang gano'n. Hindi mo pwede basta-basta, regardless kung ma-offend ka, regardless kung ano man yung humiliate ka. Na-realize ko doon, gampanan. Tapos kapag bago ka, huwag kang patakot na magtanong. Ay, maganda yan. O magpa-assist. Hindi lang yun sa full-time missionary na buhay, kahit sa ibang trabaho. Pero siyempre, ibang trabaho kasi mahirap din kasi pipiliin mo din yung tao na pwede mong pagtanungan eh. Pero yung mga tao din naman genuine na gusto kang tulungan. Pero pag sa community, huwag tayo matakot na magpa-help out. So tutulungan naman nila tayo. Yes, amen. Ang ganda nun. Tsaka dun, makikita kung sincere ka din na matuto. Kasi baka naman kaka-own mo ng responsibility. Hindi mo naman alam yung kung ano yung gagawin. Banat ka ng banat. Nasayang lang yung mga effort mo. Pero hindi pala yung dapat gawin mo. So, Yun lang ang pera mo. Pambili ng lobo. iba yun. Kung pagkain sana. Tapos ka pa.
So, yon ang ganda nun. And, wala lang, related to missionary work din. Shout out sa mga may calling to be full-time missionaries, no? Masaya talaga maging missionary, as in, like ako, yung pangarap ko talaga noon, nung pag nagsha-shout kami, yung summer house training sa youth. Sana, 1 month yung shout, gano'n. Yun yung hiling ko dati. Tapos, ano pala no, yun pala yung start ng calling ko noon as missionary, na in love na ako dun sa mission work, sa buhay ng pagiging misyonaryo. Ending, ito na. Ito pala talaga yung tawag sa akin. So, praise God. Kasi, ang ganda yung baka kailangan natin maging sensitive dun sa mga leading, katok ng Holy Spirit sa puso natin. And sometimes you have to be courageous enough to answer the call. Hindi pala sometimes, pero every call we have to answer courageously kasi baka mamaya nag-iinarte lang pala tayo. Or marami lang pala tayong tawag mo doon, yung mga dahilan, hanash. Ay Lord, pag inayos mo to, excuse me, pag inayos mo to sa buhay ko, sakala ko tutugon sa'yo. Paano ko pag, si Lord, tinatawag ka kahit hindi pa maayos fully yung side mo ng life mo na yun. Pero of course, baka naman masyado kang matigas ang ulo na inuna mo agad yung gusto mo, pero meron palang kailangan ipaayos ni Lord sa'yo. So, it's a matter of asking the Holy Spirit in prayer, through sacraments, through the guidance of ates and kuyas natin sa community. Of course, with the help of our parents and our guardians. So pagdating sa pagsagot sa calling to be full-time missionaries or even sa other vocation natin. Kunwari, sa married life, sa single blessedness, or sa pagpapare, pagmamadre. So, ikaw, how about you? Anong say mo dun sa mga may calling to be missionaries na hesitant or maraming kinoconsider? Do not be afraid to say yes din. Kasi pwedeng may mga dasal ka na parang, yun nga, dasal ka na sana, Lord, ito na muna mangyari bago ako mag-yes sa'yo. Pero minsan, hindi naman, nangyayari yun, pero hindi naman ikaw yung gagawa. No, tama. Pwedeng sa kamag-anak mo, Yes. sa ibang kung sino man, na ma-realize mo na iba-iba talaga yung timeline ni Lord eh. So, yun, kaya huwag tayo matakot na mag-yes. Amen. Amen. Ang ganda nun, no? Kunwari, pangarap mo sa buhay nyo, sa pamilya nyo na magkaroon sariling bahay, magkaroon ng ganito. Ako, pangarap ko nung dati magka-tiles yung bahay namin eh. Hindi naman yun nangyari nung time na nagtatrabaho pa ako outside full-time missionary work. Pero si Lord, binibless niya yung pamilya ko para mangyari yung mga gusto ko sa buhay tulad ng pagkakaroon namin ng tiles. So, praise God. And, ayun nga. Di ba walang tayo sa bahay? Oo, wala talagang tiles yung bahay namin. Naka-linoleum lang kami. So alam ko yung feeling. Pandemic yata yan nag-tiles yung bahay namin. So, guys, totoo yun. Kapag tumawag si Lord, faithful siya at matutupad yung mga desires ng puso mo. Even yung pagsusulat ko kunwari sa mga, basta yung pagsusulat in general. Dati, nung bandang mga grade 2, grade 3 ako, grade 4, naalala ko yun eh. May mission kami sa Alabat, Quezon. Kasama ko siya, tsaka si Riz. Shout out kay Riz. Nagsusulat ako ng para sa WSC Dagupan ng isang skit. So live yung skit, tapos sinusulat yon para sa isang session. Na-realize ko nung bago matapos yung pagsusulat ko na nung grades 2 to 4 siguro ako, mahilig ako magsulat sa likod ng notebook ng script, like kunwari Philip, ito yung sasabihin, Jovel, ito yung i-reply. Philip, ganyan. Sabi ko, shucks, dati pa pala, kahit di ko yun sinabi kay Lord, or hindi ko yun deliberate din na hiniling kay Lord na, Lord, sana maging writer ako, etc. Hindi, siya, pag tinanim niya na sa puso mo, tutuparin niya yun. At ang daming tinupad ni Lord sa buhay ko nang nag-full-time worker ako. Full-time missionary worker ako. So, itong buhay naman namin, hindi siya bed of roses. Like,
magiging madali lahat, seamless na lahat, lahat ng pangarap mo matutupad. Pero si Lord marunong sa ginagawa niya sa buhay namin, 'di ba? Tama ba? So, ano ba yung mga tinupad ni Lord na nung missionary ka? Dami. Kunyari. Kakotse. Nag-full time naman ako, wala kami kotse. Pero di naman sa amin, kay kuya to. Nagka-girlfriend ako, na-engage ako. Mga ganun bagay. Nagka-laptop ako ng Apple. Madami talaga. So, ewan ko lang. Siguro leading ng Holy Spirit to kasi wala naman sa pinag-usapan namin yun sa content namin ngayon na na ito yung sabihin namin. Inaantok talaga ako, nagpapagising lang ako. Sabi ko, vlog tayo kasi inaantok ako. May forum nga kami dito sa San Mateo. Malapit na kami, 1 minute na lang. So, ayun guys, ang saya talaga maging misyonaryo. Ano pa? Nangangalay na ako eh. Yeah, so, tuloy lang buhay. Kahit anong mangyari. Serve lang kay Lord. Yes, at alam nyo nga, sabi niya nga, diba, naging kami, na-engage, tas ngayon, papunta na sa kasal. Totoo yun eh, kasi kapag binigay mo kay Lord yung sarili mo, everything else will fall into place. Though, syempre may mga challenges pa rin naman, pero, alam mo yun, ang daming sorpresa ng Panginoon at He will surely provide for you, provide for us, diba? Amen. Amen. So, tuloy lang ang buhay, guys. Tuloy pa rin. Buhay. So, yun. Basta guys, magtiwala tayo kay Lord. At siguro yun yung kagandahan ng pagiging full-time. Of course, hindi natin dina-downgrade yung ibang mga trabaho, no? Pero, syempre, kanya-kanya naman tayo ng calling. Pero, itong sa amin, sa ngayon, ito yung masaya kami. Yes, merong mga hurdles. Yes, hurdles. Pero still, the Lord is blessing us with a lot of things. And we just have to open our eyes, the eyes of our hearts, so that we can see the greatness and the goodness of the Lord. Sa lahat ng bagay. Wala ka, nasa work ka man, nasa mission, nasa daily life mo na itinataguyod mo, no? So, the Lord knows your heart and He is generous enough to give you whatever you need. Tandaan lang natin na buksan yung mga puso natin. Buksan mo, papasukin mo na. Si Lord, papasokin mo na sa buhay mo. Sorry ang gulo ng framing namin pero we're trying to, to document this kasi alam namin babalikan na lang namin tong video na to in the future, no? Diba? So, yun. Andito na kami sa may SM San Mateo. Please pray for us kasi magbibigay siya ng Chastity Forum sa Banaba National High School. Let's go! Bye! Say bye! Bye everyone. God bless! God bless. God bless! Sorry.